Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong bumalik sa nakaraan mula sa 3 taon na kalipas upang maging top gamer. Ano kaya ang dahilan? Kaya halika na't ating subaybayan. Pero bago ang lahat, salamat kina Darkmoon, User Ryu, Saichivia, Perla Porado, Iklimang Princerix Yarot, Sammy Regal, User On, Iris Gabriel, Viper the Hacker, Jed Legondia, Daytwarkle, Juanabaco, Mr. Akay, Romhelsta.Ana, Sunny Graho, Jim Castillo, Edid Garx, Canton, Dreamfruit, Julius de Guzman, Wilfred Catubig, Edwin Mora, Jackal, Velocis Kabuhag, at sa lahat ng ating mga viewers diyang patuloy na nakasubaybay, maraming salamat po. Ang nakaraan. Para sa nalalapit na pagbabago ng lahat ay mariing pinag-iisipan ng ating MC kung aalan sa dalawang kasanayan ang kanyang pipiliin na magagamit sa hinaharap, at sa huli pinili niya ang Vital Force Heal at nakuha niya ang titulong Low-Level Warrior na nagpadoble ng lahat niyang kakayahan sa combat, samantalang may bagong nagpakita na karakter sa eksena na kabilang sa New Order o Bagong Utos. Ano kaya ang kanyang layunin? At sa nalalapit na tunggalian sa pagitan ng ating MC at Thunderbolt na may 20 antas na manlalaro, sino kaya ang makakatikim ng prutas ng tagumpay, kaya't walang matutulog at ating sabay-sabay na abangan. Pero bago ang lahat, malupitang intro muna tayo. Nakatagong panganib. Samantala sa chat room na kung saan napapadali at mabilis na paraan para kumita ang mga manlalaro, ay nag-uusap sa naganap sa pagkatalo ni Thunderbolt na nasa 55 rank, at may 10 antas na uploaded karakter. Anya ng isa, narinig nyo na bang? May isang manlalaro na nakatalo sa may 10 antas na uploaded karakter na si Thunderbolt. Sagot naman ng isa habang napangangana, ano? Seryoso. Sagot naman ng isa, natalo ng isang manlalaro na nagngangalang Ye, na nasa 5 antas na may dala lamang na whiteboard o pistol na sandata. Sagot naman ng isa habang lumuluha pa na, totoo yun, tinaya ko lahat ng pera kay Thunderbolt at ngayon wala na akong pera. Samantalang nagsabi rin si Gang habang medyo nahihiya na, nang may buong paggalang, ako lang naman ang nanalo ng pera, isa yung sugal, pero nanalo ako. Habang si Green Hair naman mayabang na ipinapakita ang susunod na laban ng ating MC laban sa isa pang manlalarong Thunderbolt na may 20 antas. Sabi naman ng isa, nagtataka lamang ako kung ang tayang ito ay totoo, pagtapos marinig sa inyong ang pinag-uusapan tungkol dito, na pagtanto kung ito ay laban sa pagitan ng 2 profesional na manlalaro. Dagdag pa nito habang nakanganganang makita ang nalalapit na laban, grabe, mayroon na namang tatayan. Sino nagpasimula? Sabi naman ni Gang na, ang uploaded character manager ng Bagong Utos o New Order. Sa nagagalak na pakiramdam ni Gang, tumaya siya ng 30,000 sa ng ating MC. Dagdag pa niyang, ito lang ang pinakamahusay na magagawa ko para sa iyo, pero pag nanalo ako, huwag mo akong sisisihin sa hindi pagsabi sa iyo. Samantala sa pasukan ng Mirror Mystery Zone, ay may 2 manlalaro ang nag-uusap. Tinawag ni Green Hair si Gang na may pag-aalala. Anya na, sinasabi lang sa'yo ni Crest na itaguyod ang pagtataya, hindi para tumaya. Bakit mo ulit yun ginawa? At itinaya mo lahat ang iyong pera kay Ye. Sagot naman ni Gang habang nakangiti pang nakatingin sa screen na, naniniwala ako na si Ye ang mananalo. Tanong naman ni Green Hair na, gusto mo uling manalo? Gusto mo na bang mamatay? Katulad lang kanina ng sinasabi ko sa'yo na umalis na, ikaw sana ay hindi nahuli kung hindi ka lang nanatili sa likod para magpakitang gilas. Samantala si Gang ay hindi nababahala sa sinasabi ni Green Hair. Tugon na lang nito sa kanyang kaibigan na ang taya ay pinagsimulan ni Crest, kaya naman wala akong kinalaman dito. Dagdag pa niya na kung patuloy pa rin niya akong pahihirapan ay hindi na siya nakakakuha ng anumang tulong sa totoong mundo mula sa New Order o Bagong Utos. Samantala wala nang nasabi pa si Green Hair sa kanyang narinig mula sa kanyang kaibigan dahil ito ay may punto at sabay ng kanyang pagbugtong hininga. At natanong ni Green Hair na, sa iyong palagay bakit kaya nagsabi si Crest sa atin na itaguyod si Ye sa chat room? Maayos namang sumagot si Gang na, siguro mayroon siyang binabalak. Sa bagay may kaunting manlalaro ang tumaya kay Ye. Sa kabilang banda may isang manlalarong pinag-iisipan kung sino ba ang kanyang tatayan, ito pala ang manlalarong nakikiusap kay Gang sa kanyang pagkatalo sa unang pakikipaglaban ng ating MC kay Thunderbolts na sabi pa niya na, si Ye ay makikipag-challenge ulit kay Thunderbolt,
kanino kaya ako tataya sa oras na ito? Samantala sa loob at malawak na arena ng Mirror Mystery Zone, ang dalawang manlalaro ay naghahanda na sa nalalapit nilang laban, habang ang system ay nagsasabing ang pakikipaglaban ay magsisimula paglipas ng 10 segundo. Tawagin na lamang nating kalaban si Thunderbolts. Sa maayos na tindig ng kalaban na animoy naglalabas ng puting enerhiya sa kanyang katawan ay ipinakikita ang kakayahan na may 20 antas, at ang sandatang ginagamit ay twin blade o kambal na talam na may kagamitang malakas na uri ng armor o baluti. Samantala ipinakikita rin ang kakayahan ng ating MC na may 13 antas, at may sandatang dagger at whiteboard o pistol na nasa baguhang uri ng kagamitan. Sa may determinadong tingin, nasabi niyang sa kasalukuyan niyang lair, basta't makahanap siya ng tamang pagkakataon para ibigay ang lahat na mayroon siya, sigurado siyang matatalo niya ang kasalukuyan niyang kalaban. Hanggang ang bilang ay natapos na at ang laban sa pagitan ng dalawang manlalaro ay magsisimula na. Agad naman nagpaputok ng pistol ang ating MC, ngunit sa mabilisang pagguhit ng twin blade ng kalaban ito'y nasesalag. Ang mabilis na was-iwas ng twin blade ay nakakapangsalag sa atake ng ating MC habang sinasabi niyang ang pagdouble ng katangian ay pinaliit ang agwat ng kanilang pagitan. Dagdag pa niya habang nakangiting nakikipaglaban na, hindi niya na nararamdaman na siya ay dehado tulad dati kapag nakikipaglaban sa uploaded karakter na may mataas antas na manlalaro. Anya na talagang naging malakas siya, habang itinutok niya ang kanyang pistol sa kalaban ng walang pag-aalinlangan, habang ang kaliwa niyang kamay ay nakahawak sa dagger upang pangsalag sa gagawing atake ng kalaban. Sa maingay na pagtatama ng bawat sandata ay patuloy pa ring nanggagguhit ang bawat was-iwas ng bawat sandata, hanggang nasalag ng ating MC ang atake ng kalaban na nagbigay ng pagkakataon paputukan ng pistol ang kalaban sa kanyang mukha nagngingit-ngit sa pakikipaglaban. Inactivate ng ating MC ang Chi Energy na nagmistulang berde ang kanyang mga mata habang ang kanyang pistol ay nag-iipon na ng enerhiyang gagamitin sa pagpapaputok nito. Subalit sa pagkakataon iyon nagsalita ang kalaban at sinabing paanong ang pangahas na tulad mong level 1 na manlalaro ay hamanin ako sa isang laban. At dahil sa biglaang sinabi ng kalaban nagulat at natigilan ang ating MC sa kanyang gagawing pag-atake dahil dito nagkaroon ng pagkakataon mapawasiwas ng sandata ang kalaban at biglang napaatras naman ang ating MC, sa kayang paglanding sa sahig na patinong siyang ano ang nangyari. Sa nanlilisik na tingin niya sa kalaban napaanungsnong bakit niya siya iisipin. Dagdag pa niya na sa halip na kalabitin ang gatilyo. Bakit pinili niyang umatras nung pumasok siya sa kanyang isip? Natatakot ba ako na mamatay ulit? Dagdag pa niya, habang kapit-kapit ang pistol na nakataklob sa kalahati ng kanyang mukha habang inactivate niyang muli ang Chi Energy na nagmala kulay berde na naman ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kanyang kalaban. Anya habang nakatingin sa kalaban kung siyang ba ay mananatili sa dating siya, na hindi makontrol ang sariling landas na tinatahak, at hindi makagawa ng anumang pag-unlad, habang naghahandang muli sa pakikipaglaban. Gayon din ang kalabang naglalabas na ng mapulang tingin at maputing enerhiya nagsasabing ang round 2 na laban ay may sisimula na, habang ang paa nitong nagsisimulang maghanda sa pagsulong. At hindi nagtagal parehas silang nagsisulong upang tapusin na ang laban. Agad namang nagpasalubong ang kalaban ng mabilisang was-iwas ng kanyang blade upang patamaan ang leeg ng ating MC ngunit ito na may naiwas. Sa ibinigay na pagkakataon agad itong mabilis na nilapitan ng ating MC upang sakalin ng kanang kamay ang kalaban, sabay tutok ng pistol sa mukha, habang nagpapakita ng matalim na birding mga mata ay sinabi niyang, "Hindi. Ako ay naging malakas." At tuluyan niya na itong pinaputok at malaberding enerhiya ang makikitang gumuhit mula sa ulo na naging saanhi ng pagkakatalo ni Thunderbolt na rank 6. At lumabas ang notification na nagpapabatid ng pagbati sa pagkakatalo kay Thunderbolt 20, makakatanggap ka ng gantimpalang 152,478 Metecoin at 152,478 na kasanayan. Bukod dito ang requirement na 20 antas ay nakumplito na. At ang Vital Force na 20 antas ay na-activate. Samantala lumabas na sa arena ang ating MC, ngunit ang kanyang malaberding tinging ay nanatiling matalim, anya na hindi lamang siya naging malakas, kundi naabutan rin ang ibang mga manlalaro. Sa kabilang banda sa betting area ang mga manlalarong ay nagsasabing hindi kapani-paniwala. Samantala ang isang manlalaro ay nagsabing, nanalo talaga siya.
Ang astig niya, habang nakatingin sa screen. Sagot naman ng isang manlalarong kasama niya na, yan ay hindi ka panipaniwala, paano niya kaya nagagawa yun? Samantalang ang isang manlalaro ay isinisigaw pang ang ating MC ay magiging kanyang pinagkukunan ng kayamanan simula ngayon, dagdag pa niya na sasambahin kita araw-araw. Samantala ang isang manlalaro na naluhad sa sahig habang lumuluha ay nagsisisi na kung bakit siya ay hindi tumaya sa naging laban sa arena. Habang ang ibang manlalarong nasa gilid na nakaupo at nakatayong lumuluhang nagsisisi rin dahil hindi rin sila tumaya. Sa kabilang banda masiglang nagtatatalo ng manlalarong sigang dahil sa pagkapanalo ng ating MC sa arena. Habang si Green Hair naman ay nasabi na lamang na, ngayon alam ko na. Habang sigang na may nagtaka sa sinabi ng kanyang kaibigan. Anya pa ni Green Hair na, at dahil ang una mong taya ay hindi sapat na nakakakumbinsi, kaya si Crest ay nagpasimula ng pangalawang pagtataya at ginagawang bitag ang uploaded na karakter na si Thunderbolt na may 10 antas. Sa pamamagitan ng pagpapahayag nagpagkapanalo ni Ye, siya ay sinusubukan magbigay ng mensahe sa lahat ng mga mananayang mga manlalaro na ang ating MC ay talagang malakas, habang pinagtama niya ang kanyang dalawang kamay sa mga impormasyong kanyang nabubuo. Habang napakamot na lang sigang sa kanyang ulo. Dagdag pa ni Green Hair na, matapos matalo ng ating MC si Thunderbolts na may 20 antas, maaaring nasa 22 antas o 23 na siya. Kaya naman ang maaaring niya lamang hamunin ay ang 33 antas na uploaded karakter. Sa lahat ng 33 antas na uploaded karakter, ang tanging kalaban na may pabuya na pamilyar siya ay ang kay Thunderbolt. Pero paano nasisigurado ni Crest na si Thunderbolt na uploaded karakter na may 33 na antas ay matatalo ng ating MC? Dagdag nitong nagtatanong. Tugon naman ni Gang na nagtatanong habang nagkakamot ng ulo na, ibig sabihin si Ye ay maaaring matalo kung hahamunin niya ang uploaded karakter na si Thunderbolt na may 33 antas. At doon na nga po pansamantalang tinatapos ang ating kwento mga Katagalog ko. Pasensya na mga Katagalog ko at isang kabanata lang ang ating na-recap, gayunpaman ay babawi na lang po tayo sa susunod nating kabanata, maraming salamat po. Abangan! Kapanabik-nabik na pakikipagtunggalian sa pagitan ng ating MC, laban sa uploaded karakter na top 1 sa rangkang board na manlalaro na may 33 antas. Pabilisan ng galaw sa pakikipaglaban kasabay ng was-iwas ng bawat sandata sa pagguhit ay nangangagkulay, at ano kaya ang magiging papel ng kasanayan na vital force heal ng ating MC upang manalo? Kaya sabay-sabay nating abangan sa susunod na kabanata ang matinding laban sa pagitan ng mga totoong propesyonal na manlalaro.